nung ginawa ko ito sobrang, kumbaga malaking vibration for me. Ang daming conflict, ang daming pagpipilian, di ba, na napakahirap. So, ayun. Ayan. Ikaw naman, Barbie. Si Adelina. Para sa akin po, ang very interesting factor naman tungkol sa character ni Adelina. Sa umpisa po kasi, kahit na hindi sila nabigyan ng kanyang Kuya Eduardo ng mainging buhay, ang saya-saya nila magkapatid. Alam niyo yun, parang nasa kanila ang lahat, ganun level of happiness. Tapos, kitang-kita mo yung pagkabata kay Adelina, yung saya ng isang bata ni Adelina. Hanggang sa nabuo ang kanyang pangarap na maging isang vaudeville star kasama ang kanyang ate Teresita. Andun lahat, buong-buo yung childhood niya, ang saya-saya ni Adelina, na hindi mo aakalain na kakayanin lumaban sa gera. At lalaban si Adelina. Abangan. Okay. Alden, Eduardo? Yes, ako po dito si Eduardo de la Cruz. Ako po ay half-sibling ni Barbie po dito, which is siya po ay ginagampanan niya ang role ni Adelina. Lumaki po kami na naulila po ng mga magulang. So ako po, hindi dinisregard po ako ng aming ama at namatay naman ang aming ina dito sa storya ng Pulang Araw. So talagang kaming dalawa lang yung talagang lumaki ng magkasama. We only have each other. And of course, mababata po kami apat. Kasama si Teresita and si Hiroshi. Ngayon si Eduardo kasi, I think, siya yung representative ng mga maralita. Mga maralita na gustong lumaban para magkaroon ng magandang buhay. Sisikapin gawin lahat para mapatunayan ang kanyang sarili sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit, yun siguro yung isa sa mga bagay na kahit kaano mo siya gustong makamtan sa iyong buhay, kapag merong dumating na mas malaki kaysa sa gusto mo sa iyong buhay, wala kang magagawa kundi sumunod sa aros, which is yung gera. So, ang nakikita kong ni Eduardo kasi yung talagang pinaglalaban na dito is a lot of love. He fights for love. Love for his family, love for his dreams, love for the person that she wants to pursue, love for friendship. And hindi niya, he can't just take no for an answer. Ayaw ni Eduardo na magpasakam sa kadilimang nangyayari sa paligid niya, kaya lalaban siya. Lalaban siya kahit buhay pang kapalit. So ang daming instances na ang dami niyang iniwan kahit ayaw niyang iniwan. Iniwan niyang kanyang kapatid, iniwan niya si Teresita, iniwan niya ang pagkakaibigan nila ni Hiroshi para sumunod sa kung ano yung tama. And I think lahat tayo may ganun eh. Yung meron tayong laging pinaglalaban sa buhay na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para makamtan. Kasi yun nga yung lagi kong sinasabi. At least at the end of the day, ginawa mong lahat para makuha yun. Para walang sisilan kapag hindi mo siya nagawa. Sa akin naman, nung katulad ng sabi ko po kanina, nung una ko palang nabasa itong script na to, talagang nagandahan ako. Kasi ito yung pag nabasa mo sa libro, hindi pa ganun yung pakiramdam. Parang hindi pa ganun kasapat. Yung parang kulang, hindi. Pero yun nga, nung when I played the role of one of the characters dito sa Pulang Araw, mas parang na-immerse ako doon sa situation na to the point na parang isa ko doon sa biktima ng war. Ganun yung pakiramdam niya na mahalaga para sa ating mga henerasyon ngayon at sa mga susunod pa na malaman natin na yung hirap nila, lalo na sa story ng Comfort Woman din, yung lahat ng pagsasakripisyo nila, lahat ng mga dinanas nila ng panahon ng World War II ay hindi talaga biro. Na mahalagang malaman natin at para magkaroon rin tayo ng, alam mo yun, to give respect, to appreciate, and to value kung ano yung freedom na tinatamasa natin ngayon. So, para sa akin yun yung mahalaga para dito, para mapanood din itong Pulang Araw. Maraming salamat. At talagang kabayanihan in different forms ang makikita natin. Ngayon, para naman kay Barbie at kay Sanya itong tanong na galing kay Freebie Manila. How did he prepare for
for your roles as vaudeville performers. Ayan, medyo light naman, sayaw-sayaw naman tayo. Can you recall a certain moment while taping these scenes that you won't forget? Kamusta ang pagiging vaudeville ng mga nanayo? Kami ni Sanya, bago pa man kami magsimula mag-taping para sa Pulang Araw, nagkaroon na kami ng tap dance classes. Dahil ako po ay first time ko pong sasayaw ng tap dance. Kung hindi ako nagkakamali, basta si Sanya, parehas kami. Kaya minsan kapag nag-rehearse kami na may music, tapos magtitingin lang kami, ano ba yung ginagawa natin? Kasi, pero ang saya ng experience kasi sobrang lapit sa puso ko si Sanya, and we both experienced something for the very first time na magagamit namin sa trabaho at sa karakter namin dito sa Pulang Araw. Kaya very memorable din sa akin ang vaudeville at ang tap dance. Para sa akin naman po, nung umpisa talaga namin, maganda rin po, nung nangyari, nabuti na lang si Barbie Cortez at talaga yung kasama ko. Napaka-homesky. Kapag may nakalimutan, Barbs, ano nga yun? Ganon. Pero masarap lang sa pakiramdam na nagkaroon kami na parang challenge kasi ito sa amin pareho. Na wala kaming idea sa pagka-tap dance. Ang mahirap pa din, siguro pinaka-naging challenge namin dito, is kung paano kami magka-tap dance, kumakanta habang nagka-tap dance, umaarte habang nagta-tap dance. Kailangan ng emosyon. At depende sa emosyon kung ano ilalabas natin habang nagta-tap dance kami. So, yun yung pinakamahirap talaga dito na hindi siya biro. At first, akala namin ang bilis lang ng tap dance, parang paapaa lang. Na-realize namin, mas mabilis mag-hip-hop. mas mabilis, sabi ko nga last time, parang pwede mo ba sumabak na lang ako sa gera? Parang mas mabilis yung gera kaysa dito sa tap dance. Ganun yung feeling, pero masarap sa pakiramdam na meron kaming bagong natutunan para dito sa show ito. So yun po. Grabe, nag-perform kayo sa loob ng performance. Parang doble-doble performance. Grabe, ang galing, nakaka-excite. At napanood ko konti kanina habang nag-rehearse. Kaya naman, excited na ako makita niyo rin lahat. Okay, ngayon, isang tanong ulit para sa lahat. Mula kay DJ Yoko Chang. So sabi niya, this family drama tells stories of courage, sacrifice, and hardships of every Filipino family. And when you read the scripts and portrayed your role, how was it? Ano yung naging impact sa inyo ng series na to, personally? Siguro, Si Rosie. siguro yung natutunan ko dito, aside from yung Japanese language, yes, I think yung resilience, dahil dito sa teleserye na to, kumbaga, warning, di ba? And I think now, yung mga problema ngayon natin, parang minsan, kumbaga, stress tayo dahil may problema tayo, but actually, during the Japanese period, mas malaking mga problema nila. So I think through this teleserye, natututo tayong lumaban, yung gaya sinabi ni Ate Pili, resilience, and Sorry, na-pick up ko lang yung since pinag-usapan natin yung script. So, gano'ng kalaking parte ng script mo yung Japanese na kinailangan mong aralin? Lahat? Hindi naman lahat, siguro 30 to 40%. Pero with help of my Japanese coach naman, kinakaya ko na. Galing, exciting. Barbie? Okay, ulit. So, again, nung nabasa niyo yung scripts, when you read the scripts at pinortray yung role niyo, paano kayo na-apektuhan personally? Anong impact nung mga script, nung pag-portray niyo sa buhay niyo? Ako po, to be honest, nung una kong beses na nabasa yung scripts, ang first impression ko talaga, ay, ang ganda. Ay, ang laki. Ang laki ng show. Pero nung ginagawa ko na yung eksena, nung nasa loob na ng eksena, nung ginagawa ko yung mga nakalagay sa description dun sa script, napakabigat pala. Grabe, ang sakit sa puso. Sabi ko, hindi ko maintindihan
kalagitnaan na kami ng pagtitaping, so nasa gitna na kami ng pera. Naglata talaga ako. Kasi yung height ng emotions, yung intensity niya, di ba? Tapos bigla kang kakalas. Dapat doon, right after the scene, kailangan mong kumalas kasi lunch break na. Di ba? Nakakain ka na eh. So, di ba, kailangan mo agad i-switch off yung emotions, pero minsan parang, sandali, hinga muna ako. Ang bigat kasi, di ba? Kasi di ba sabi sa script, may nagbubumbahan sa labas. Sandali lang naman, inom muna ako ng tubig. Yung gano'n. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutang experience dito na ngayon ko lang din naranasan sa show. Yung gano'n, yung bigat, yung nadadala mo siya pagkatapos, tama si Alden. So, kailangan mo talaga ng a few minutes to really shake it off eh. Kasi pabigat na ng pabigat talaga yung nangyayari. At ang pinaka nagustuhan ko po dito sa script namin, napaka-detalyado. Lalo na yung mga, accurate po kasi talaga eh. Kasi even yung mga events, if I'm not mistaken, may mga footages din kami may ipapakita dito na nangyari po talaga noon. Kaya ganun siya, kaya talagang binabasa ko yung description niya. Kasi may mga eksena na kaunti lang yung dialogue, pero mas mahaba yung description para mas ma-visualize mo siya. Mas makita mo yung eksena pag ginagawa mo na. Kaya yun yung maganda sa script namin. Kaya lagi ko siyang hawak, lagi ko siyang binabalikan, hindi isang basahan lang, kada may eksena ako, binabalikan ko palagi para hindi ako mawala. Grabe, well-researched and I'm sure very, very well executed. Thank you. Yes, ako naman po, as I read the script, parang syempre kahit na fiction yung ginagawa natin, meron mga maliliit na eksena or sometimes the whole scene that was derived from a personal anecdote of somebody who lived during the World War II era. So yun yung, lalo kasi nung nag-storycon kami, si Director, kwento, tsaka si Sus, kwento nila yung mga personal anecdotes ng mga tao na nakasurvive during the World War II. May survivor ng Death March, may survivor ng concentration camp, and then the journalists that was involved during the World War II. So, kaya ako, when I read the script, kahit na fiction siya, I always treat it as nangyari talaga. Para at least as an actor, yung effect ng mga lines and ng mga eksena sa akin, ma-deliver ko na maayos. Kasi, what if yung eksenang palang yun is isang kwento ng isang tao na talagang na-experience yung kwento yun. Parang ang unfair naman na hindi ko nagawa yung aking trabaho bilang isang actor na may deliver ng tama yung eksena. And sobrang daming life lessons dito, sobrang daming realizations at the end of the day. Yun nga yung kagaya ng sinasabi nila at sabi ni Barbie kanina. On and off ka dapat as an actor eh. Pero ito meron kang nagibit pa uwi. Nasa kotse ka natulala kasi isip mo lang lalo pag nakukunan naman yung mga bigat na eksena. Naranasan ito ng mga kapwa natin Pilipino ng mga panahon yun. Kaya this is a way of honoring them. This show, Pulang Araw, is a way of honoring those people who have survived and fought for our freedom.